Hmm. Malasa guys yung ano, yung lempo. Sinigang na baboy sa mainit na panahon. Approve to guys. Maliit lang pala siya. Kulay Mangyan Food House. Ayoko naman kuhaan. Nakakaawa din naman at the same time. Pero, ang tama sila. Team ko naman. Hello. And shout out. 3, 2. Ayan guys, birthday ni Kuya Daryl. At sa mga naghahanap yan ng tour guide. Hello guys, it's me again, Mark Paragas. And nandito tayo ngayon sa may grotto, sa may Station 1, and currently it's 10:30 AM na. So hindi pa tayo nagbe-breakfast guys. And ito, para sa mga ka-MP Natics guys na palagi nagre-request nito. So for today's video, since katapatan natin yung tinatawag na Kulay Mangyan, tara, doon tayo mag-breakfast or sabihin natin mag-brunch kasi nga 10:30 AM na. And marami nagre-request nito guys kasi madalas lang tayong kumakain doon sa may Station 2, sa may Main Road, sa may McDonald's, sa Jollibee, sa iDelicious. Ngayon, sabi nila, bakit hindi mo itry sa Kulay Mangyan? Alright, so ito na. So galing actually tayo sa Diniwid Beach. Doon tayo naligo. And grabe, ang sarap. Ang sarap lang kasi I just want to enjoy. Kasi sabi ko nga sa inyo dito, pag nasa Boracay kayo, pag ganitong mga month, sabi natin June, July, August, September, October, maulan na season, pero hindi natin masasabi kasi kung uulan or hindi. Unpredictable. Kahit sabihin natin may weather forecast pa, minsan kabaliktaran. Which is, ay nako, true lalo, certified yan. Approve at confirm na hindi siya minsan tumatama yung kanyang weather forecast. Kaya ito tayo ngayon, nagpapaaraw. Para naman ano, gusto ko lang gumastos ulit ng glutathione. Charot lang. O tara, katapat ng grotto guys yung Kulay Mangyan. And check nga natin kasi parang feeling ko, meron pang ibang Kulay Mangyan dito. Ayan. Pwede rin kayo actually maligo. Ayan, may lifeguard kasi dito. Ang flag natin ngayon is swimming area with lifeguards, red and yellow. Tapos dito yung sa grotto, kahit libutin yan, pwede kayo maligo dyan. Tapos may mga lokal din dyan na lalapit sa inyo kung gusto nyo magpa-picture. Ibigay nyo na, tip lang yon. Hindi sila maninigil ng mahal guys, basta tip. Okay na yan, okay? So ito, yung paligid natin. And ito na yung Kulay Mangyan. Maliit lang pala siya. Doon tayo sa harap syempre, Kulay Mangyan Food House. Ay, may nakita na pala ako dito kanina, yung Liampo Silog. Ayan, for 110. Sige. Ano siya? Uy, may kare-kare. Kaya pwede ako ng menu mo. Ah, ito lang. Okay. Ayan, ang sarap ng kare-kare oh. Tsaka lechong kawali. Kulay Mangyan Food House 2009. Bagoong rice, chicken or pork. Ang bestseller na rin. Isang liempo silog. At saka isang sinigang na baboy. So bali guys, umorder tayo ng liempo silog at saka sinigang na baboy. Kasi parang from the time na nandito tayo until this moment, hindi pa tayo nagsasabaw. Wala tayong sabaw. Wala tayong kasabaw-sabaw na kinakain. So puro grilled or fried. And ito pa, merong music kasi doon sa loob. So hindi tayo makakapag-review at the same time kasi nga for sure makaka-copyright tayo. Siguro, i-check natin kung makaka-copyright tayo, then ang mangyayari, mag-voice over ako habang kumakain. Para at least hindi tayo makaka-copyright. Sayang din naman. Pero ito lang agad ang naano ko, napansin ko. Siguro din, kaya hindi talaga tayo napupunta dito. Pero since by request ng mga ka-MP Natics dyan, 10:30 AM pa lang, pero parang tamad na tamad sila. Parang tamad na tamad sila kausap, at saka hindi sila welcoming. O hindi, kasi nasanay ako sa, "Hi sir, welcome po." Ganun, di ba? Dito parang, ewan ko kung parang 10:30 pa lang Tapos basta in-order natin isang sinigang na baboy, isang liempo silog for 230. Kasi 110 yung liempo silog, tapos 100 pesos lang yung sinigang na baboy. Hindi, 120 yung sinigang na baboy. Tapos may water naman tayo. Ayan siya. Ito lang siya guys. Boom. Tapos, lalabas na tayo. May labasan yan dito guys, sa main road. Tapos, tricycle na tayo pa uwi. Ayan lang yung may ganon. May mga police. Labasan na yan. Yung sa may seaworthy. Alright, so this is your view kapag dito ka kumakain sa Kulay Mangyan, which is itong grotto. Tapos meron din silang buko juice, meron din silang halo-halo. May more on water ako kasi parang na-dehydrate ako sa grabe yung nilakad natin. Buong station 1 hanggang Diniwid Beach. And siya, tapos katabi niya yung chichas and pika.
May chori burger din. Oh. Dapat pala dito na lang. Oo nga no, sige anyway. At least pagbigyan natin. Pwede rin pala kayong umorder dito. I mean, pwede kayong umorder sa Chichas tapos dali nyo dito. Thank you po. Yan guys. So we have the Liempo Silog, which is in fairness man, for the price itself, okay siya. Like, mura. Oh, tapos we have the sinigang na baboy sa mainit na panahon. And in fairness, sa murang halaga din, ang dami niyang laman. Oh, feeling ko, yun yung gusto nilang ipa-experience sa akin na mura lang dito sa Kulay Mangyan. Kasi mga silog nila 100, 120, 110, 130, tapos may mga a la carte din sila na garlic talong, 60 pesos lang. Sisting tofu, 275. Pwede na. Okay. Siyempre, mag-matter pa rin yung lasa, di ba? Kaya sabihin natin mura, check natin. Pero sa ibang restaurant naman, pag mura, set your expectation na baka ha, okay lang din yung lasa for the price naman kasi. Pero mali nyo naman, iba dito. Ito na naman ako, bakit ako nagsinigang na baboy? Ang init-init. Dapat pang gabi siya, di ba? Hindi siya pang ngayon. Ewan ko pa. So anyway, tikman muna natin yung sigang. Wala man tayong kahati. Uy, in fairness, pwede. Guys, sa murang halaga. Oo nga naman, masarap ang food guys. Ito, yung sinigang. Sinigang pa lang yun sakto. Si Baby Sean, mahilig siya sa sinigang na ulam. Baboy, isda. Tingnan natin yung baboy. May naalala ko na meron ba ditong kansi? Check ko nga. Yun, dalawa pala sila guys. Tama nga ako. Dalawang Kulay Mangyan dito sa beachfront. Syempre dito na kayo. Maganda yung view. If ever marami na tao dito, meron sila doon na branch sa main road daw, katabi ng 7-Eleven. Tapos meron nga silang kansi dito. Ang tawag nila bulalo sinigang, parang ganon. Bulasing. Bulalo and sinigang. Di ba? Bulasing. Baka nawala sa, baka inaano ko lang, di ba? Gumagawa-gawa lang ako. Okay pala. Pero in fairness kahit mainit to, may electric fan naman sa likod ko. Dito hanggang 8 o'clock lang. Tapos dun sa may main road, 24 hours. Gawin natin sinangag. Parang na-feel ko, mag-Jonas din tayo after nito. Yun yung mga mga tourist food place to go. Try natin yung mga yan. Para for dessert, mango banana tayo. Malasa guys yung yung Liempo. Panalo nga. Masarap. Na-amaze ako kasi mura lang to. Kulay Mangyan guys. And sa mga nag-suggest, saka sa mga nag-request na pumunta ako dito, panalo. Ito pa lang yun What more kung itry natin yung ibang food nila. Panalo yung lasa ng Liempo guys. Naloka ako sa sinigang nila guys. Ang dami laman. For 120 lang. Tapos meron sila ditong service water, which is tap water. Kung sensitive mga tiyan ninyo, dala-dala kayo or bili kayo ng bottled water, ha? Thank you. Sarap. Approve to guys. Approve. Ang gusto. Tignan mo, ang dami guys laman, no? Dadalhin ko yung baby ko dito. Gusto niya ng sinigang Sarap ng tubig, may yelo. Sarap. Approve, panalo.
Sarap. And I think that's one of the reason kung bakit sinasuggest sa akin to. Yung naalala ko lang, Tito Nelson, ito na yung kulay mangyan. Hindi ko na-try yung ibang food, pero ito pa lang, panalo na. What more yung iba, di ba? Approve. Hoy, sarap na malamig na tubig. Tingnan yung view natin. I'd still be together before we. A few moments later. Ito siya guys, kulay mangyan. Oh, grabe. Tara. Alam ko guys, kasi before naging ganito to, yung lugar na to, yung way back 2011, 12, 13, 14, 15, 16, yung mga ganyan. Meron dito nag-iisang Jonas, which is sila yung talagang first ever Jonas. Saan kaya yun? Alam ko kasi, easy access lang to dito eh. Wala na ba? Tara, kain tayo sa Jonas. Actually, ito na eh. Ito na yung labasan eh. Ito guys, yung sa may Seaworthy, ito na yung labasan. Pero wait lang, sa tayo pwede mag-Jonas? Ay, hindi. Hindi. Baka hindi, no? Tapos, punta na lang tayo dito. Hanap na lang tayo ng pwede, kung saan tayo pwede mag-Jonas. Sarap kumain. Ayun, sarap talaga. Ay guys, approve yung kulay mangyan ha. Ng mga last part, lumingiti-ngiti na. Ayun. O may coco mama rin pala dito. Pero hindi ako mahilig sa coconut kasi guys. Ayan. May ube mama tsaka mango mama. A few inches later. So guys, nilalakad lang natin dito sa main road. At gusto ko lang ipakita sa inyo, ito pala yung sinasabi nila na isa pang kulay mangyan, which is katabi ng 7-Eleven mismo. Ayan. Diba? Great food at a good price. Which is, guys, oo nga, great food at a good price talaga. Taste it and see the difference, sabi. Tapos may unbox din dito. Nakakatuwa lang. So ito siya. Yan yung open 24 hours guys. Okay? Tapos ito yung ulit yung Diamond. Nasa Diamond pala tayo. Ito yung Jonas na isa. Hindi ko alam kung ito yung unang Jonas ha. O sige, dito na lang muna tayo mag Jonas guys. Okay, tara. Oh. Ito siya oh. Jonas fruit shake. Dami rin tao. Mango, banana. Wait lang. 1 minute 37 seconds later. Thank you guys. At ito yung view natin ha. Ayun. So ito lang yung ito. Feeling ko ito yon. Yung sinasabi ko na kauna-una ang Jonas dito guys. Basta malapit sa Willis Rock. Okay. Tara, order na tayo. Dito muna tayo pala. Kasi parang ang sabi ko sa unahan, ano 'di ba? Yung mga madalas pinupuntahan at kinakainan ng mga turista. So ito yung Jonas. Kilalang kilala dito syempre. Best seller. Ayan. Banana choco peanut, mango banana, tropical. Mango, isang mango banana. Ito ba yung kauna-una ang Jonas? Ito yung kauna-una. Sakto. Nakakatuwa yung mga turista na na nagsisingilan na. Hello ka. Okay, dito tayo. Ayan. Pero in fairness guys ha, nagmahal na siya. Magkano ba kay Nanay Eva? 120 lang ata. Ito try natin yan sa hapon. Mango banana for 200 pesos. Yung mga combination na nasa 200 pesos. Nagtaas siya. Parang last time nasa 150 or 180 lang sila. Itong year lang yun ha. And ayun nga, kinonfirm ko. Ito yung kauna-unahang Jonas na na-experience namin before. And currently guys, it's 11:28 AM pa lang. Ito yung ito yung reason kung bakit hinuhuli nila yung mga illegal na nag-o-offer ng mga tour. Ito katulad nito, meron dito sa harap ko. Kanina niya pa kinukulit itong mga foreigner. Kanina pa. Ayan ayoko naman kuhaan. Nakakaawa din naman at the same time. Pero tayo na lang yung umiwas guys. Basta pag mga ganyan, may nag-o-offer sa inyo, tapos nakulitan kayo, pwede nyo sila actually isumbong. Or wag nyo na lang sila kausapin. Kung gusto nyo kumuha ng mga legit na tour, kunin nyo si Kuya Darin. Okay? Or kung hindi naman, yung mga tour guide na may booth, small booth, doon kayo pumunta. Lipat tayo.
Ayan guys, so lumipat tayo ng pwesto para at least kita natin yung view. Ayan yung view. Kung gusto nyo magstay dito sa Jonas. And this is 200 pesos. Mango banana. Which is ito yung in-order din natin madalas. Okay, so after Kulay Mangyan, Jonas, fruit shake. Nakakatuwa lang kasi naalala ko yung una kami na dito. Like, actually hindi lang first time yon. Basta yung every year na bumabalik-balik kami dito. Kilalang kilala kasi ng Jonas. So, sila yung kauna-unahang fruit shake ata na nag-offer dito sa Boracay. And then, natry namin siya. Tikman na natin. Okay naman, masarap. In fairness naman, masarap. Pero, mas marami pang murang option. Ayun na lang sabihin ko, saring lang. Joke lang ha. Alam nyo, yung mga pag-ganyan-ganyan ko mga side comment, joke time yon. Kung hindi nyo kayang, may kahaway. Kung hindi nyo kayang matake yung mga ganyan, ang lulungkot ng mga buhay ninyo. So joke time lang yung mga ganyan-ganyan ko na, ang ingay naman yung mga ganon. So anyway, marami pa rin naman guys na nag-open na mga fruit shake just sa beachfront. Try nyo na lang. Almost the same din naman yung mga lasa. Pero syempre, Jonas pa rin ang OG dito sa Boracay. Masarap siya in fairness. Actually, alam nyo ba, kahit paulit-ulit na tayo dito, marami akong kainan na hindi pa natatry. Unless dito tayo nakatira. Ganun lang naman yon. Mango Mama. Palagi ko yung binabangkit pero never pa akong umorder. Never pa akong kumain. Taj, Little Taj, Indian food. Palagi din yan sinasabi sa akin, hindi ko pa yan natatry. Mezrap, hindi ko pa rin yan natatry. Ano pa ba? Basta ganun guys. Nakakatuwa lang kasi parang every time na pupunta tayo dito like 3 days, 4 days, 5 days, sabi natin kahit mga 10 days pa yan, kulang na kulang guys. Ang cute naman ng bata, galing school. Nakapayong. Tapos uniform niya yellow. Ang cute. Ay. Iniisip ko tuloy, tumira kaya ako dito. Actually kasi gusto ko magstay dito ng 1 month. Pero naiisip ko, kulang pa rin talaga yung 1 month. Siguro pag uwi ko ng Pilipinas tuloy, pag uwi ko ng Manila, ang itim-itim ko. Masarap siya, masarap. In fairness. So yun guys ganito, going back. Pag-usapan natin yung mga legit at saka hindi legit na mga nag-o-offer ng mga tour. Actually guys, hinuhuli talaga sila at saka bawal sila. Yan yung parang nagiging sinasabi nilang panira sa turismo dito sa Boracay. Kasi nga, ang kalaban nila is yung mga may permit. So guys, if ever may mga makikita kayo lumalapit na lang bigla sa inyo sa beachfront, ganyan, sa mga hotels ninyo, tapos wala silang mga pwesto, yung katulad ng yung mga nakalagay doon yung karatula nila, yung number nila, yung mga tour na ino-offer nila, o kaya naman wala silang pwesto doon sa station 1 na activity dock at saka sa station 3, pues yun yung mga tinatawag na color room. So wala silang permit, pero patago silang nag-o-offer. Ang pinaka magiging disadvantage lang niya, syempre, wala silang sagot pag may nangyari sa inyo. Makakapaglayag pa rin kayo, pero ayun nga, hindi kayo secured. Kumbaga, unlike sa mga talagang legit na kumuha kayo ng tour, dito, edi possible sumama pa sila sa inyo, tapos pag may nangyari sa inyo, syempre, sila bahala. Ayun. And then, possible mura yung ibigay sa inyo, alam nyo na, kasi wala na silang binabayaran. Kaya kaya nilang ibaba yung price. Common sense lang yun kaya nila kayang ibigay na ibaba yung price compared yun sa standard price na nandito sa Boracay sa mga water activities. Kasi wala na silang kailangang bayaran sa registration and so on. Diba? Ganun yun. And again, marami nang sumubok kay Kuya Daryl at saka kay Kuya Jerome. Lalagay ko yung number ni Kuya Daryl dito. Kasi pag fully book siya, binibigay niya kay Kuya Jerome. And dalawang yun guys, trusted natin yun. Dito, yung number. Kung ayaw nyo naman, feel nyo na mamahalan kayo tapos may nakuha kayong mas mura compared dun sa binibigay nila Kuya Daryl, then nasa inyo na yun pero matuloy man kayo o hindi, we are not sure kung legit yung mga yun o hindi. Okay? Basta hindi ako magpo-promote ng mga ganyan, mga business, mga lokal na tour guide kung hindi ko na-experience at kung ayoko, hindi ko nagustuhan yung service. Ganun. Ayan, nare-refresh na tayo guys. In fairness, nasarap siya. Pero alam niyo ba, hindi ko kayang ubusin to. Yung isa, nasabi ko sa inyo, di ba, na hindi ako mahilig sa malamig. Ayun. Pero kung malamig na soft drinks, yan, okay yan. Kasi isang lagukan ko lang yan. Pero yung mga ganito, hindi ko kaya ng malaki. Oh, may for delivery na rin sila guys, oh. Ngayon ko rin nabasa. For delivery guys,
I'm not sure kung meron silang minimum. May smart number sila, 0919-630-8728. Tanungin nga natin. Ito pala yung ano nila guys, yung price list nila. Ayan. Meron pa rin pala silang ano, 170, 190, 180, tapos 200. Pero yung mga bestseller, yung may thumbs up, na gano'n, yun yung mga bestseller. Ang sa atin is mango banana, nasa 200 pesos na. Basta ang naalala ko, nasa 150 lang yun or 180. Ganun. The best food shake on the island. Grabe guys, ano na? 11:48 na. Grabe oh. May payong naman tayo guys, kaya pwede tayong umuwi. Since busog pa naman tayo, pwede tayo maglakad-lakad ulit hanggang, oh my god, ang init to. Hanggang siguro D-Mall. Pero dito tayo sa main road dadaan. Tapos sige, mamaya na lang siguro idugtong natin guys yung magmerienda tayo ng fruit shake ulit kay Nanay Eva, tapos order tayo ng churi burger sa tabi niya kay Merlis. O di ba? Para din si mga food, at least meron tayong ano, options. Mabait si Nanay Eva ha, wag kayong ano. Mabait kasi siya, kaya gusto ko siya ma-promote lokal dito. Okay? Ay, o nga pala, tatanong natin. Ate, sa delivery nyo, merong minimum? Opo, sir. Ilan? Saan kayo, sir? Kunyari sa Eurotel, mga ganyan. Sa Station 2. May mas Agapit. malapit doon, sir. Ah, meron ba? Jonah, sa may Red Coconut banda. GT Hotel. Meron dyan. Ay, sa harap. Opo. Last beach din So siya. ito, Pero anong kinikater nyo lang to sa... pwede din po kami mag-deliver, sir. Pwede, pero option lang meron doon. Bali 1,000. Yung total bill, Opo. Tapos minimum. may 10% na delivery charge. Thank you. So kung naiinitan kayo at ayaw nyo lumabas pero gusto nyo ng Jonas, 1,000 minimum yung kanilang delivery. Total bill yun na. Tapos may 10% na delivery charge. Pero, meron din naman, naalala ko pala, meron kasing malapit na Jonas sa may Astoria. Yung sa daanan na yun, may Jonas doon. Meron din Jonas sa ilalim ni Idalicious Chicken Bacolod Dinasal. Just in case lang naman, kung marami naman kayo, di ba? Magkano rin to? 200. Sabihin natin 5 ganito. Kung pamilya kayo, magpa-deliver na lang kayo. Di ba? Kaysa mapumunta pa kayo dito. Oo nga no, tama, pwede naman. Kung tinatamad na talaga ako lumabas, okay na ako. Grabing tirik yung init, tirik yung araw. Alright, let's go, shall we? 2,000 years later. So guys, nandito tayo sa Station 2, yung may Epic Bar. So ito, di ba kanina, nung after nating mag-fruit shake, nasabi ko doon na sige maganda tayo, tumikim tayo ng fruit shake ni Nanay Eva tsaka ng churi burger para yun yung merienda natin. Eh guys, nawala pala sa isip ko na birthday ngayon ni Kuya Daryl, tapos in-invite nga pala tayo, and may parang simpleng handaan daw ata doon sa may Diamond banda kung saan din malapit yung Jonas. So lalakarin na lang natin kasi mahangin guys, wala nang sunset ngayon, and currently it's 5:23 PM na. Look at the view ha, and Basta. Okay lang. Ang gagawa mo? Gaano ka? Bintang, dami nagtatanong Ano pa kayo mga harap? Ano ulit pangalan mo? Amir Hassan. Hamir. Ayan o. Nakadaalala nyo ba ito guys? Sa McDonald's, si Hamir. Yung nag-viral dito na kumakanta. Alam mo, palagi kita hinahanap. Ang dami nagsasabi. Doon ako tumatambay sa McDonald's. Sabi ko, sa kaya yung mga yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Ano yung pangalan mo? Mark. Mark. Oh, Mark. Kanino? Nag-viral kanino? Ay, Mark, yung kakumakain ko ng McDo kay... Ikaw? Oo, kasama kita. Ikaw kasama ko, di ba? Oh, Si isa si Muhammad. Asan siya? dyan sa... O, kamusta school? Ha? Kamusta school? Okay. May school ka kanina? Ang kanina hindi ako masok kasi Ano? walang light kanina. Ako nga pala, walang kuryente kanina. Nahanap ko kayo nung ano pa eh. Tignan mo. Oo. Last, ano pa yun, di ba? Ano ba yun, May? June. Ha? Hinahanap mo ko? Hindi, nung ito, kailan tayo nagkita? June, no? Nung ano, last time, sa McDo? Ako ata. Yun ata. Ayan siya guys, oh. Palagi natin hinahanap. Sinasabi kayo sa vlog eh. Pag dito ulit ha, bukas ng hapon. Pupunta kasi ako dun eh. Bakit? Pakainin kita. Kain tayo ulit. Aray ko, pag nakita mo si Muhammad, sama mo. Wala ka namang cellphone, no? O sige, bukas mga ganitong oras ulit. Ayan, mga 5 hanggang 6 dito lang naman ako. Saan ka madalas? Dito lang? Or kumakalat?
Paghapon dito, sige, dito ako bukas. Basta bukas dito ako, ha? Ganun. Basta 5, ganitong oras din. Kain tayo. Yun. Chicken inasal. Kumain ka na doon? Bukas, ha? Ay, may lakad ako eh. Sige. Kita kami bukas. Nakita ko ulit si Amir. Bibigyan pa sana ng pera. Wala akong bariya. Like, 1,000 yung pera ko. Like, 1,000. So, yun. Hindi na tayo mag-chuchuri burger. Going back lang Hindi na tayo mag-chuchuri burger. Hindi rin muna tayo mag-milk tea. Mag-shake, fruit shake ni Nanay Eva. Kasi nga, in-invite tayo ni Kuya Daryl. Tapos dun nga sa may Diamond. At lalakarin na lang natin to guys. Kasi yung weather ngayon, walang sunset. Ayan siya. Boracay. Later that same evening. Ayan, so guys, nag-drop muna ako dito sa parang restaurant na Cafe del Sol. Bumili ako ng cake. Kasi yung cake na binibilhan talaga dito sa may main road, baba ng Tiger Spa, wala na siya. So ito, bumili ako. Kasi nga, birthday ni Kuya Daryl. Magta-trike tayo kasi medyo malayo pa yon. Going to Diamond Hotel. At nandun sila. Okay? Tara, kita-kits tayo doon. A few moments later. So, dito ulit tayo guys sa Johnny's. Jonas. Ano sila kuya? Ayan, pakita ko sa inyo yung dadaanan natin. So kayo sila. Dito kasi guys yung pwesto nila Kuya Jerome saka Kuya Daryl. Dito sa may smooth Boracay na to. Binigyan sila ng pwesto dito. Ayan. Wait lang ha. Tawagan ko lang. Saan kayo banda kuya? Nasa smooth. Smooth ba yun? Oh. Kanan. Ayun, yung nakapula. Okay, sige. Ayan. Ay guys, dito pala. So bago mag-Diamond. Kasi may yun lang, merong music kasi dito guys. So alam na ha. Ay, remix naman eh. At least may cake tayo. Tumabi talaga si kuya sa Saan kayo? Saan kayo? Happy birthday. Thank you, sir. Basta Mercedes lang yan, Hello. Basta na. Ito mo na yung mama ko, yung Saan dyan? yung naka-green. Naka-green. Oh. Sige, Jerome. Okay. Sige lang. May libreng music Libreng music. Dito sa Station 1. Ayan. Yun. Liwanag pa rin ang camera ko. Ganda ng music Saan lang to? Mai Tai Beach Bar. Ayan guys. Welcome to Boracay. And expect nyo na kapag gabi walang ilaw dito banda. Kasi nga na to, madilim na to. Tapos bawal na talaga maligo ng mga 6:30 ata. 6:30 kasi may mga naliligo pa eh. Ganda yung music ni kuya Party. So pwede pala dito sa rooftop. May rooftop din. Tabi lang ng Diamond. Kaso, tignan nyo pag dito kayo nakastay sa Diamond, ang ingay nung music. Dance. Party. Party mag-isa. Sige, kita tayo mamaya ha. Kasi hindi ko alam baka biglang makapiright tayo dito. Ang lakas masyado ng music. Pero makikikain lang naman talaga tayo guys. Ay, hello po. Papanood ko yung mga vlog mo. Ay, thank you po. Ano pong name? June. Ayan. Kailan po kayo dito? Ngayon lang. Hanggang kailan po? Hanggang 7:10 lang kasi papunta talaga kami ng Mindanao. Kasi lang, side trip lang. Buti na lang nagkaroon na ng kuryente kanina. Napapanood ko yan siya sa vlog. Nice to meet you po, Mark po. Parang dito ka na nakatira. And picture tayo Sige. Ayan, Hello. And shout out Shout out sa mga Tigante Polo at saka sa mga customer ko ng bigasan ko. Ayun bigasan Antipolo. Pa-deliver na kayo. Enjoy po Enjoy po Nice to meet you po. Sasayaw lang tayo. Ay sige po. Mag-iilaw. Baka madilim eh. Sige.
Thank you. Thank you Kasi po. bago ako pumunta, first time ko rito, pinapanood yung vlog mo. Ay, thank you po ah. Enjoy po ah. Yun nga lang. Enjoy Pero po. may nakita ko doon. Ah, okay. Salamat po ah. Happy birthday! Dito lang pa tayo magkikita-kita ah. Happy birthday! Gusto ka makita na asawa ko. Ito nga, kanina nga, nagmagka-chat na kami. Normally yan si Ate Nori. Ay, birthday niya guys. Kita rin kami, kawakas. Hindi ko alam na pumunta kayo dito. Biglaan din. Kasi anniversary namin sa 18. Ayan. Happy birthday. Happy anniversary. Thank you. O, shoutout na. Dapat pag sunset, yung Diniwid Beach, after nitong bundok na yan, may daanan lang yan dyan. Tapos Diniwid Beach, sobrang tahimik doon. Maganda. Or sa umaga pwede rin. Maliwanag pa rin ba? Dito tayo tatlo. 3, 2, enjoy yan. Taas ka pala. 5-7. Paras tayo. Kasi ako mahilig manood ng vlog. Kasi ako naman talaga nagbubuk ng mga trip namin. Tapos yung first na panood ko sa'yo, informative ka na talaga. Although parang kasi ibang mga, tama yung mga sinasabi ko before na yung mga ibang vlogger dati, yung pinapanood natin. Tapos ngayon, mas yung para sarili mo. Kasi kahit ako, before, nanonood talaga ako. Sabi ko, ba't ang layo na nung paano ko sila nakilala or mga ganyan. Sa mga vlog ninyo, doon kami makagkakong na idea na ako dapat ganito. Ayun. Tapos nung napanood kita, like yung coconut ba, siya din ang pwede, mga inaano ko rin sa nagpunta ng Hong Kong na papuntang Macau, yan. Kasi informative, kaya gusto namin yung vlog. Thank you. Diba? Hi guys. Welcome to Boracay. Kahit paulit-ulit din kayo dito. Great place namin. Yeah, yes. Kuya Normandy at saka si Ate Nori. Kailan ka pa nag-start mag-vlog? 2023. So lumalabas na parang 2.5 years pa lang ako. Pero 2023, yung start ko, like parang every other month, yung alis ko, more on domestic pa. Tapos last year, parang may domestic, tapos tinalo ka ng international. Sabi ko, wait lang, parang mas gusto ko international muna eh. Tapos Boracay. Soon after. Hey guys, birthday ni Kuya Daryl, oh. At sa mga naghahanap niya ng tour guide, ito. Meron ka tour bukas? Okay. Kasi pag bagyo talaga, maulan talaga, nakatandem ka na rin kayo sa Red Wave. Lahat po ng Meron na kayo sa Red Wave din. Yes po. Pero hindi ko pa sa ulado yung mga prices. Magkano na? Oo, dahil tinola oh. Ano kuya? Pato, sir. Pato? Anong luto? Napansin. May manok ulit. Saka liya. Mga native po na, sir. Saan susunod si kuya? Si Rom? Opo. Nagbabantay lang siya dun sa booking station. Okay. Yung station kasi namin ngayon is hindi pwedeng mawalan ng tao. Tao, hanggang ano oras? Hanggang alas 10 Sige lang. Hintayin ko na kayo. Sabay-sabay na tayo. Di ba na ako nagmamadali? sabay yung yun, Sige lang, karon lang. Sige. Sabay-sabay na tayo. Yung naman kasi mga dito sa kung sinong gutok, siya yung mga Kain na agad. Oo, sige. Maya-maya ko na. yung mga bata pinauna. Gutom na kasi mga bata. Maya, hintayin ko na lang yung Liam. Sige, maya lang. Paborito mo ba na? Tsaka manok din. Ay, sige. Hello po. Sumulong saan? Sarap guys, nung niluluto. Liam po, oh my God. Natuwa ako. And happy birthday again, Kuya Daryl. So guys, if ever naghahanap kayo ng mga trusted tour guide, mga water activities dito, pati mga mainland activities, ayan, si Kuya Daryl at si Kuya Jerome. So kaya pag fully book si Kuya Daryl, binibigay niya kay Kuya Jerome. Nakakatuwa naman, di ba? Invited tayo. Thank you so much. Iyak. Hindi. Ang nakalimutan ko, bumili ng kandila. Kaya basta. Doon ako sa kapila eh. Ando ka? Pupunta ka, babalik ka dito? Ito booking station din namin to. Ako nga, sabi nga ni Kuya. Mali, doon ang kami naghiwalay. I guess Kuya Jerome. Sige. Kahit hindi naman. Ay, hindi. Oo. Sige lang. Kain na tayo, sir. Sige. Kain. Wala kang kandila pala.
1 hour later. So, ayan guys, nagpaalam na ako kay Kuya Daryl at saka sa nanay niya at saka sa asawa niya. Actually, umalis si Kuya Daryl kasi. Sabi ko sa asawa niya, mauna na ako kasi may gagawin pa ako. So anyway, ayun, sarap ng food. Si Kuya Daryl, binigyan ako ng ang daming inihaw na manok at saka ng liempo. O ayan, naubos ko. Nakapag-rice tayo, nakalibre tuloy tayo ng dinner tonight. So, happy birthday again Kuya Daryl. Di na rin ako nakapagpaalam kay Kuya Jerome. Sa November naman, babalik kami dito. Kukunin ko si Kuya Daryl. Kukuha kami ng mga activities. So, bali nasa main road tayo. And ito yung pinagsayan ko before. Mahi Station. Tapos ito na yung daanan going Astoria, which is ito na kasi yung Astoria. Iniisip ko kasi, since may bazaar pa, diretso ako doon sa sa bazaar. Actually gusto ko mag-dessert. Sana. Inaalok nila ako nung cake na binigay ko. Sabi ko, hindi, isa para sa inyo yan. Ayun. So bali, maghanap na tayo ng parang juice. Gusto ko ng juice, drinks, doon sa may bazaar. Okay? So, nasa story na tayo. Konting lakad na lang. And okay na to. And by the way guys, buti na lang, nagkaroon na ng kuryente kaninang alas 3 ng hapon. So wala na kayo maririnig na maiingay na generator. Tapos, grabe actually, hirap kumilos yung mga lokal dito. Ito ulit yung isa pa sa pinagstay natin, si Jinjang. O, diba? Tapos next to that is yung Serene La Playa, syempre. Ito lang, magkatabi lang sila. Ayan o. Tapos, ano ba yung kinukwento ko? Wala, ano yung kinukwento ko? Ayun na naman tayo. Kasi biglang nakita ko yung Jinjang. Ayun, naalala ko na. Going back, hirap kumilos pala talaga guys pag walang kuryente dito. Kasi hindi lang naman siya isang araw nawalan, kundi almost 3 days. Kung kanina hindi pa nagkaroon, magti 3 days na siya guys. Tapos limited lang yung mga bumabiyahe na e-trike. Kasi nga, yung mga e-trike dito is electric. So yung charging nila, ang pinagcha-chargean nila, hindi rin kaya ng generator. Kaya parang naging alternative nila dito guys, yung mga van, parang mga L300, gano'n. Kasi gas. And then, yung mga hotel, hirap din kasi since napakainit dito sa Boracay, tapos gumagana pa yung generator nila for 24 hours, hindi talaga may iwasang umusok na kailangan patayin. Kaya understandable naman yung experience natin guys sa Eurotel. Kaninang madaling araw talaga guys, 3 beses na walan ng kuryente. Syempre, pawis na pawis ako pag nagigising. Buti na lang, walang otlum doon. Kasi, ang dilim talaga. Yung mararamdaman ko na lang na nawalan siya ng kuryente kasi madilim. Tapos, aside from doon, yung mga karamihan sa mga bahay dito guys, sa mga lokal, wala talagang kuryente. Kawawa, di ba? Parang kung ako, hindi ko kakayanin ng walang aircon guys. As in, kahit sabi mong electric fan, sila nga, totally wala talaga silang kuryente. Kakaawa. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Ayan. Hello guys. Bali, nandito na tayo sa Jollibee. Dapat doon tayo sa may bazaar. Kaso guys, nilakad natin from Dream World. Dream World ba yun? Diamond. Dream World. Diamond Hotel. Kung saan kami pinakain ni Kuya Daryl hanggang dito guys. Pagdating ko sa bazaar, tagaktak yung pawis ko. Sabi ko, wait, hindi ko kakayanin magstay muna dito outside, yung like mainit pa. Sabi ko, McDo. Kasi pagdating sa McDo, maraming tao. O, dito na lang sa Jollibee, which is lalakarin na lang natin ulit from here going sa ating accommodation sa Eurotel. At least malapit na lang. Tapos, sabi ko, gusto ko sana ng juice drinks na malamig. Ito na lang, ice cream sundae. Sarap. Nakaka-refresh tuloy. Ayan. Bigla parang lumalamig yung pakiramdam ko. Grabe din dito ha. Kahit even Jollibee, hindi kinaya yung generator nung nawala ng kuryente. Buti na lang guys talaga. Kasi nakakawawa. As in kawawa. Tapos, yung mga tao, talagang todo pila balde sa may gasoline station. Kasi nga, kailangan nilang gas para sa mga nila, sa mga generator nila. And ito pala ha, since nasa Jollibee tayo, pakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, maraming van sa labas. Yan yung mga hotel dito guys na may free shuttle, free service going to hotel or going back here sa D-Mall. Yan, may nakikita akong Alta Vista de Boracay. Meron din diyang minsan Movenpick. Merong Fairways. Ano ba yung isa? Meron din dyan nakikita akong Belmont ata. O basta ganun.
And since ang pinakakabisado ko lang is yung Movenpick, if ever mag-stay kayo sa Movenpick guys, kunyari mag-check-in pa lang kayo, pa-reserve na kayo ng slot niyo para nakalista na kayo. Pwede kayo magpasundo dito, like dito mismo kayo pipick upin. And then, kapag ganun din, from hotel going back here, same lang din yun. Magpa-reserve kayo. And then kapag kukuha naman kayo ng all-day pass ng Movenpick guys, that's 2,000 pesos. Bali, 400 lumalabas na yun yung pinaka-entrance nyo sa Movenpick. Tapos yung 1,600, that will be consumable. Kahit saan nyo siya gamitin. Kung gusto nyo mag all-day chocolate hour, kung gusto nyo mag-dine sa restaurant nila or uminom, basta consumable na yun. And I think you have a total of parang, I'm not sure kung 10 a.m. to 6 p.m. or 10 a.m. to 10 p.m. Basta yung time lang hindi ko sure. Pero for sure naman, di ba kayo tatagal ng buong araw na gano'n, di ba? Ayan, sarap. A few moments later. Alright guys, so we are done sa ating dessert. Wala lang, na-share ko lang. Tapos yun. And I guess that's really it. Recap ko lang kung anong pinagagawa natin. Ang daming nangyari sa vlog na to. Bali, nagkulay mangyan tayo. Tapos nag-Jonas. And then, okay, celebrate tayo ng birthday ni Kuya Daryl. So ayun, I hope nagustuhan nyo guys. And kung nagustuhan nyo, please like this video and share sa mga alam nyo pupunta dito sa Boracay. And please subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming vlogs po natin. Not only here, but sa mga susunod pa, mapa-domestic man or international. And guys, enjoy life, live life to the fullest, enjoy every moment, because you will never get to this age again. So please, please, do what makes you happy, and follow me as we discover the world one step at a time. Good night everyone, see you tomorrow. Momo chup chup. Mwah.